Nakasulat, sa likod ng establishmentong ito. Nasa likod daw ang sumbungan ng bayan, Rapid Tulfo in action. Sa lugar niya sa Mandaluyong, sa condominium niya sa Mandaluyong. Hindi naman niya pinagkakailayan. Kaya, kung panoorin yung mga live niya, kasi gusto rin sumikat to, nagyayabang to eh. Nagyayabang to, gusto sumikat. Kaso, wala eh. Hindi sumisikat eh. Iyan, sa mga live niya, inaamin niya rin na siya ang nasa likod. Kaya yung sinasabi niyong katibayan, kung totoo ba, talagang siya. Nandiyan ang pattern. Tagasalo. Si Salcedo tagasalo ng mga beneficiaries ng Kalingap na nagtatampo tulad kay Arjin, kay Erica. Sabagay, nagtatampo at nawakwak. Oo. Habang tumatagal, mas marami ang lumalabas na revelasyon. Ang akala ng iba simpleng issue lang, pero ngayon pati kondo unit na tinirhan umano ng pamilya sa Maynila, may bagong pasabog na naman. At ang mas matindi, may mga dating kasamahan na raw ng taong nasa likod ng pagpapatulfo kay Kuya Val ang nagsisimula ng magsiwalat ng mga impormasyon. Ito na nga ba ang simula ng pagdadala sa lahat sa tamang proseso? Mga kalodi, sa gitna ng maiinit na usapin tungkol sa Team Kalingap at sa pamilya ni Benny, lalong umiingay ngayon ang pangalan ni Kuya Val Santos matapos may mga lumalabas na alegasyon at revelasyon mula umano sa dating kasamahan ng mga anti-Kalingap. Ayon sa mga usap-usapan online, may nagsiwalat pa raw na maging ang kondo unit na tinirhan ng pamilya sa Maynila ay hindi pala basta simpleng tinuluyan lamang dahil may koneksyon umano ito sa taong matagal nang tumutulong sa likod ng kamera. Dahil dito, maraming netizens ang napapatanong bakit ngayon lang nagsasalita ang iba. At ano talaga ang buong katotohanan? Pero alam niyo mga kaibigan, sa panahon ngayon napakadaling bumuo ng kwento online. Isang post lang, isang screenshot lang, pwede nang husgahan ang isang tao. Kaya dapat matuto rin tayong timbangin ang bawat impormasyon bago tayo agad maniwala. May mga nagsasabi ngayon na ginagamit lang umano ang pamilya ni Benny bilang e-front o pangharang laban sa Team Kalingap at kay Kuya Val. Kaya tuloy mas lalong nagkakagulo ang opinyon ng publiko. Yung iba, galit na galit. Yung iba naman, pilit pa ring inuunawa ang magkabilang panig. Pero kung tutuusin, ang pinakamahalagang tanong dito ay hindi kung sino ang mas maingay kundi sino ang may katotohanan at may ebidensya. At kung totoong dadalhin na ito sa tamang proseso, marahil ito na rin ang pinakamagandang paraan para malinawan ang lahat. Dahil sa korte at legal na proseso, hindi sapat ang haka-haka, hindi sapat ang paninira, hindi sapat ang drama sa social media. Ang kailangan doon ay katibayan at katotohanan. Nakakalungkot lang isipin na habang tumatagal ang issue, mas maraming relasyon ang nasisira, mas maraming taong nadadamay, at mas maraming supporters ang nag-aaway-away. Samantalang dati, iisa lang naman ang layunin ng lahat, makatulong. Minsan talaga sa buhay, habang lumalaki ang pangalan ng isang tao, mas dumarami rin ang gustong humila pababa. Pero sabi nga nila, ang katotohanan kahit gaano katagal itago, kusa ring lumalabas. Kaya sa ngayon, mas mabuting maging maingat tayo sa pagbibitaw ng salita at paghuhusga. Dahil sa likod ng bawat issue, may mga totoong taong nasasaktan, may pamilya, at may reputasyong nakataya. At ikaw, ano ang masasabi mo sa lumalabas na mga revelasyon tungkol kay Kuya Val Santos Matubang at sa pamilya ni Benny? Sa tingin mo ba ginagamit lang talaga sila ng mga anti-Kalingap o may mas malalim pang katotohanan na dapat malaman ng publiko? I-comment nyo lang ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Ronyo Mix Vlog.